Okay, ngayon punta tayo sa Play Store. So, nandito na tayo. Punta tayo sa search. Then, type nyo yung solar app, no? Then, may makikita ko dyan na SRNE Tools na solar app. Yun ang ipipick nyo. And then, click install. Then, click open. Allow natin. You found. Okay. Keep update. After loading updates tayo. And then, yan, makita natin, add now, no? Click add now. So, while using the app, okay. Yan, makikita nyo dyan, na-trace niya yung ating device. So, okay lang tayo dito. Connecting the in the connecting device, no? So, medyo barok lang yung konti English niya kasi Chinese ang gumawa ng app. And then, ito, no? Sa real-time tab, makikita nyo yung solar panel, properties, no, ng voltage, current, and power. And yung ano niya, charging mode niya, MPPT charge mode siya. Then so battery is voltage niya, yung charging current niya, temperature. No, sa load makita niyo dito. Pero as kasi nga turn off yung load natin, so wala kayong makikitang voltage dito ng ating load. Then sa history tab naman is makita nyo dito yung running days, full charge time, total power generation, no? Kita nyo dito. Then sa baba may history tayo, no? Makikita nyo yung charge discharge nya. So sa discharge muna, yan, no? Since naka-off nga yung load terminal ko, walang discharge yan. Pero dito sa charge, ayun, meron tayo, no? So today, meron na tayong charge na 583 kilowatt hour, no? So yung yesterday and nung October 3 medyo downtime tayo kaya wala siyang harvest. So itong October 2 meron tayo, makita natin yung harvest ng October 2, October 1, September 30, September 29, no? So dito nyo makikita yan sa history tab. Then yung basic info is info lang nun yung device, no, serial number, software version. So basically, ang titignan nyo lang talaga dito is yung nagkaka-interest kayo is dun sa charge, no? Charge tab ng history, which ito yung harvest natin per day. And ito nga yung total harvest dito sa upper upper portion ng ating app. Then sa real time nga makikita nyo dito sa taas nga is yung solar panel wattage, no?